bibigyan ng negosyo pero ang karamihan maraming umalma at maraming di sumang-ayon. Dahil sabi ng karamihan, nako, nanakawin lang yan ni Ansing. Bago natin pagpatuloy ang ating pag-usapan, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Ngayon mga kadadis Frankie, ating pag-usapan regarding po doon sa magiging business ni Oliver. Kung sasang-ayon po ba kayo na bigyan si Oliver ng business, please comment section below. Magkiklik ba ito? Yan pong ating pag-uusapan mga ka-idol, mga ka-Daddy Frankie at mga ka-SMB. Ngayon mga ka-idol, ating pag-uusapan regarding po doon sa mga nag-comment regarding po sa mga hindi sumang-ayon kung bakit. Dahil sabi ng ibang mga ka-idol, ang ibang ilan ng mga supporters, hindi siguro pwede kasi si Oliver hindi kaya ang mag-business. Hindi pa daw kaya ni Oliver mag-business. Sino ang tutulog kay Oliver? Yung mga ahas na kapatid. Sayang lang ang puhunan. Hindi marunong si Kuya Oliver magpalakad ng negosyo according sa ibang supporters. Nanakawin lang yan ni Ansing according din ng ibang supporters. So alam naman natin mga ka-idol, na kapag si Ansing kasama mo wala, instead na paakyat ka, ang takbo siguro ng business mo pababa. Ayan po mga ka-idol. Sabi pa nga yan ng ibang, mali yan, hindi pa lubusan na magaling. So totoo lang po para sa akin mga idol. Opinion ni Kuya SMB. Sa panahon ngayon, hindi pa po pwede mag-manage si Oliver. Kung bigyan man ito ng business, ng sponsor. Dahil po mga ka-idol, hindi pa niya kaya nga ang sarili niya na i-manage ito punto por punto. Yung po doon mga katanungan mga ka-idol ng karamihan kasi hindi pa kaya ni ma-manage ni Oliver ang kanyang sarili katulad ng pag-prepare ng pagkain. Personal hygiene na kailangan pa talaga i-assist ito. Kapag mapapansin natin na kaya na lahat, even kung paano siya magsalita, punto por punto, doon natin masusukat na pwede na siya maghawak ng business. Pero sa panahon ngayon, ay hindi pa po muna. Magsasayang lang tayo ng oras at panahon dahil, baka si Ansing lang ang makadala niya ng buo. Punto por punto. Sabi pa nga ng iba, si Sir Daddy Frankie po pwede kasi baka walang isang linggo. Simula. Baka na isang linggo. Like example, kung may magbigay kay Daddy kay Oliver ng negosyo, baka isang linggo singot na ni Ansing punto por punto. Sabi pa nga iba, tanga din mga sponsor lang magkakagulo dahil sa inggit. Ano-ano binibigay na napapabayaan na sa tama na. Ay sorry po. Yun po mga ka-idol, yung inaano ng karamihan na hindi pa pwede si Oliver mag-handle ng business. Si sorry po yung kaibang ko kung bakit kumati yung ilong ko ng malaom-laom. Kaya nadugsit ko talaga. Pero pag nadugsit ko, wala naman akong nakuha. Makati lang talaga. Parang napapansin ko lumala pa nung may expand yung aking ilong. Biro lang po. Inisingit ko lang. Sorry po. Anyway, lalo sa mga kumakain. Anyway, we proceed our content. Sabi pa nga na iba, wag na sayang ang pera kasi may mga sakim na kapatid si Oliver punto por punto. Alright? May sakim na kapatid si Oliver punto por punto. Wag sa iba nagsabi na wag na. Nagsasayang ng puhunan, nagsasayang ng effort, nagsasayang ng lahat. Kung ibigay na lang daw ng business, is better mag-hire na lang daw ng tao na maging comfortable at mapa-recover as soon as possible
ang sakit ni Oliver punto por punto. Pero sa ngayon, hindi pa daw muna. According sa mga manunood natin ngayon punto por punto. Sabi pa nga dito, magtanim na lang siya kamuti, gulay at talbos, ibinta niya sigurado pa. Di ba? Kasi alam naman natin yung mga kapatid ni Oliver, mga tuso. Hindi na lahat. May isa dyan tuso. May isa dyan na hindi rin na nagpapatinag, na manloko ng kaniyang kapatid. Alright. Sabi pa nga ng iba dito mga ka-Daddy Frankie, itabi na lang ang perang ibigay para sa negosyo kay Daddy Frankie para sa pangangailangan niya. Kung magkakaroon ng negosyo, yan ibang makikinabang at tiyak mag-aaway. Mag-aaway ng dalawa niyang kapatid. Nakikita naman sa mga live ni Daddy Frankie, panay nang aaway at walang respeto kay Daddy Frankie. Ayan po mga kaidol. Doon natin masusukat mga kaidol na pulo sila ngawa na ngawa. Akala nila, yung side nila tama si Ansing, side naman ni Oliver tama din siya. Na napapansin naman karamihan, both are them are mistake. So, actually, ang aking na-observan po sa kanilang bangayan, si Ansing, si JJ, didipinsahan lang ang kanyang sarili. Na to protect Oliver. Si Ansing naman nagpapakitang gilas na masira si JJ kay Daddy Frankie. Yan po ang naging cycle na kanilang bangayan na kung sa warin dinduduroy la. Anong Tagalog ginduduroy? Please comment section mga kaidol. Alam naman natin na hindi tayo pure Tagalog. So, ginduduroy. Well, yun po mga kaidol. Sabi pa nga di ba mga kaidol, Diyos ko, yung bahay ni Suwapang mga negosyo pa isang araw lang yan, bankrupt na. Natawa ko mga kaidol. Well, mga kaidol para sa akin, no? Doon sa nagplano na bigyan si Oliver ng business. At this time, hindi pa sapat po yun. Na Oliver will manage ng business para sa sarili niya. So, kasi alam naman natin na hindi pa siya full recovery. Ikama, ano pa medications. Kailangan, sabi ko nga, kung sino man nagbibigay ng sponsor na yun, siguro, sa tao na lang ibigay, mag-hire na lang ng tao. Na, kasi kasi ang kailangan kasi dito, step by step. Ang first step is dapat gumaling muna si Oliver. Yun ang bigyan natin unang pansin, lalo mga big sponsor, mga mayayaman dyan. Na ang first step, dapat gumaling muna si Oliver. The second step, is dapat, kung kasi nakikita ninyo na magaling na si Oliver, na kaya niyang i-manage ang sarili niya, kaya niya maging independent, at as a normal na tao, siguro pwede nating bitawan na bigyan na ng business. Pero sa ngayon hindi pa. Kasi kung sa ngayon bibigyan si Oliver, nakikita natin, nandun yung point na kaya niya sarili, pero not fully, hindi talaga 100% na ganun siya. So sa panahon ngayon kasi parang inaano pa rin niya yung Ansing punto. Hinahawakan pa rin ang liig ni Oliver punto ni Ansing. Alright. Ano sabi po ng mga iba? Mas mabuti pa daw gawin ng sponsor, itulong ang pera nila sa kamag-anakan nilang naghihirap. Meron naman siguro mahirap sa kamag-anakan, no? Embis na ibang tao itulong according po sa iba. Well, para po sa akin regarding for this na nag-comment, so madepende rin po. So alam naman natin, hindi lalo dito sa Pilipinas na grabe yung jobless ngayon. Na walang mga trabaho, na umaasa lang din sa mga, lalo sa probinsya, na kung hindi ka makapagtapos ng pag-aaral, wala kang trabaho hanggang sa umaasa ka lang sa kapaligiran po ninyo. Yun lang po doon sa doon ka mapupunta sa bilang magsasaka, bilang mangingisda, ganun po. So sa point dito mga ka-Daddy Frankie, na insi daw itulong. Kung sa taos puso mo naman sa pagtulong kay Oliver, bakit hindi? So ang point lang naman ni Kuya SMB, itulong sa tamang pamamaraan. Ang akin lang naman, kung tumulong man kayo kay Oliver na really mahal niyo talaga si Oliver, ang first step to talaga is paano gumaling si Oliver. Ayun lang naman, na siguro kung itulong na lang, kung is better mag-hire na lang tao, total 5,000 lang ata yung magiging houseboy, magiging caretaker, magiging caregiver ni Oliver sa probinsya nila, kasi mura doon. So depende na lang sa mga sponsor kung magbibigay-bigay sa mga sa tutulong, sa mga makakasama ika nga ni Oliver sa loob ng bahay. Ganun lang po doon mga ka-idol.
Kasi sa nakikita ko ngayon, talaga mga ka-idol, when we talk about business, ay naku, hindi pa talaga pwede. O sabi pa nga niyo, baka nakawin ni Ansing dahan-dahan hanggang ma-bankrupt na, malaom-laom. Alright, ganun po mga ka-idol. Well, proceed tayo. Sabi pa nga dito, sino naman nagsasabi bigyan ng small business? Ano man gagawin din niya? Paano ang magluto si Avatar? Di ba ganun lang po mga ka-idol? Doon lang po tayo magbase na hindi pa talaga, para sa akin di pa kaya. Di pa kaya. However, kung may tao mag-manage the business of Oliver, why not? Pero kung kung kay Oliver lang ibigay, ay wala tayong mapapala doon, ponto per ponto. Sabi pa nga dito mga ka-idol, sabi nga nako, ubusin na yan ni Ansing. Ubusin na ni Ansing yan, at lalong mag-aaway ang dalawang magkapatid. Mag-bankrupt agad yan 100%. Para sa akin, yes po. Mag-aaway lang si Ansing tsaka si Ansing tsaka si JJ this of so tayo ng business. However, kung hindi ka mag-anak, kasi kung example, iasa kay JJ, nako, hindi yan titigil si Ansing, kuda yang kuda, lalong magiging trigger at lalong magiging toxic ang paligid ni Oliver. However, bibigyan naman din kay Ansing, nako, maraming magagalit, lalong-lalo si JJ. Nagtitiwala pa kayo na alam naman natin yung tao na yan, tuso, di ba yung mga ganung mga kasabihan? Well, we proceed to, sabi pa nga dito, bibili na lang ng gamot para gumaling siya. Yung binigay ng baboy, EJJ, nga nagsisinungaling. Gamot na lang para gumaling siya ng tuluyan. Yes, absolutely right. Kung isa na business, gamot na lang muna. That's the first step. By stairs po tayo. First step, gumawa tayong paraan para gumaling. At kahit pa paano, ibigay ang sapat na gamutan punto por punto. And then the next step, the second step is mag-aano tayo ang ka-idol is kung gumaling na si Oliver, example na nakikita natin na sapat na ibigay na gamutan, nakikita natin na full recovery na si Oliver, siguro kung napapansin din ng sa paligid niya na nagbago na si Oliver, na normal na ang kanyang pang-iisip, normal na tao ang kanyang pang-iisip, siguro magbibigay na tayo ng step 2 na pwedeng na paano siya mabuhay sa sarili niya, na maging independent. So, kung nakikita natin na kaya mag-business katulad ng sari-sari store, bakit hindi? Yung ganun po. So, by step po tayo. Hindi po tayo agad-agad magbigay na hindi pa ready si Oliver. Kahit sa sarili niya, hindi pa siya ready. Kasi kung magbigay tayo ng hindi pa ready, nanakawin lang yan ni Ansing. At baka isang araw lang, ubus yan. Alright? Ganun lang po doon mga ka-idol. And then, sabi sometimes mga kadalas mga natatawa sa mga comment po ng iba. Sabi pa kanila pang mga idol, opo na dyan kayang pangangalagaan ng negosyo sa kanyang kalagayan. Dapat siya masyadong magaling, baka mapunta lang siya sa wakas. Sayang naman, ibangko na lang ang pera. Kung may mga pera kayong ibigay kay Oliver, siguro idaan na lang kay Daddy Frankie or kay Brother BPM. Sure ako na safe po yung pera na yan. And then, wag na lang sa magkakapatid. Dahil kahit sinong wala akong tiwala sa kanila. Ay ibigay nila kay Brother BPM na mag-open account na para kay Oliver, samahan si Oliver, or else si Daddy Frankie. Yun na lang. Pero sa the relatives of Oliver, wala tayong mapapala doon mga kaidol. Palubog ng palumog ang buhay ni Oliver kapag sila ang ating dapat pagkatiwalaan. Bert, sabi ng po ng iban dito mga kadadis Frankie, Sonia, sana ko 1 month. Ay, sorry po. Sabi pa, 1 month ubos na daw yung yung business na purdoy na daw mga kaidol. Lugi na daw ang business ni Oliver. Baka bumalik na naman si Oliver sa dati na nanakawin lang yan ni Ansing at JJ. Yung groceries ni Oliver, hinakotan ni Ansing punto por punto. Sabi pa nga ng ibang mga supporters, nakuha-hakutin lang yan ni Ansing hanggang maubos. Napakagaling yan. Totoo po si Ansing magaling sa lahat. Insertion.
Magaling talaga. Kung sa congressman magaling siya magsingit ng budget para hindi mo word na insertion ng malaom-laom, para makakulimbat ng word na salapi ng bayan. And of course, we proceed our content. Sabi pa nga dito, uubusin lang yan ni Anian at di pa kaya ni Oliver. Totoo po yun para sa akin, yes. Absolutely. Para sa akin, 100% di pa kaya. And of course, hindi dapat binigyan ng negosyo si Oliver kasi wala naman siyang alam sa ganyang-ganyang sayang lang ang pera. Sana yung mga sponsor at iba na lang po kayo magbigay sa tulong. Sabi pa dito, masigit pa sa nangangailangan. Pero kung sa inyo ko naman kayo pinapangunahan sa mga nag-i-sponsor kay Oliver, thanks to you. Ang point lang naman ni Kuya SMB, kung sino ang magbibigay na tong puso galing sa kanilang puso na gusto lang si Oliver lang bigyan, bakit hindi? Wag natin, ako hindi ko pinapangunahan yung mga sponsors kung sinong bibigyan. Kung si Oliver bibigyan, ang gawin na lang siguro iipunin muna, idaan muna sa mga taong dapat pagkatiwalaan, tapos ayun, kung gumaling na si Oliver, ibigay na lang siguro. Pero kung ibigay kay Ansing, nako, baka isugal pa yan sa sabungan. Alright. Sabi pa nga dito mga ka-idol, hindi pwede yung kasi mga kapatid niya walang malasakit groceries hinahakot ni Ansing. Totoo po, kung anong napapansin natin lahat, isa lang ang ambitin natin. Isa lang yung pag-unawa natin na si Oliver hindi safe sa kanyang mga kapatid. Si Oliver and he safe sa kanyang pamilya. Hindi ko naman ibig sabihin nilalahat ko. Ilan-ilan dyan na hindi nila mahal si Oliver. Mahal nila yung anong mayroon si Oliver ngayon. Hindi nila mahal kung ano si Oliver ngayon. Alright? Ganun lang po doon mga ka-Dice Frankie. Again, sa mga bagong pasok dito sa aking premiere ngayong gabi, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Alright? And of course, Presidente, sabi pa ng ibang mga ka-Dice Frankie, sayang tingnan ng pamilyang Reyes, lugi na dahil labas lang ang walang bintab, walang balik. Totoo po. Katulad na family ng Reyes, walang kooperasyon bawat isa. Hindi nagtutulungan, hindi supportive. Nangyari sa pamilyang Reyes, bagsak ang negosyo. Alright? However, dito kay Oliver, si Oliver lang mag-isa concern sa kanyang negosyo. Ba't ang kapatid at mga kapatid kamag-anak hindi concern sa kanyang negosyo? Nako, baka lang isang araw lang yan wash out ang negosyo ni Oliver. Sabi pa nga dito mga ka-Dice Frankie ng iba, hindi pwedeng magkatiwalaan si Ansing at JJ sa pera. Ay yung isang kapatid ni Oliver na ayaw magpapavideo, yung pwedeng magpagkatiwalaan sa pera, binibili nun si Oliver na damit at pagkain. Alright? Di ba? So lahat tayo walang tiwala sa magkapatid na yun. Ubusin lang yan ni Ansing, sabi ng iba dyan. Iba ng mga iba supporters. Huwag na bigyan ng negosyo, limasin yan ni Ansing, maging Sara Store yan. Maganda sana, Oliver Sari-Sari Store -malaum-laum. Bakit si Mimilaum-laum? Hopefully. Malay natin. Yung ganun. Or else, Malaum-laum Sari-Sari Store. Hindi, mas maganda biro lang po yun. Ang point lang, Oliver Sari-Sari Store. Hindi, wag naman yung Oliver Sari-Sari Store. Si Ansing lang ang pwede maging karakter doon, hindi si Oliver. Okay. And then, we proceed doon. Sabi pa nga ng ibang, wag na ubus lang yan ni Man at Sing. So, mga kaidol, marami rin nagbibigay ng opinion na sa ngayon, wag muna. Kasi ubusin lang ni Ansing. Lalong hindi magtatrabaho ang asawa ni Ansing dahil umaasa na lang. Sabi pa dito mga kaidol, kung matutuloy man ang business na yan, wala pang ilinggo, bankrupt na agad. Bankrupt na agad. Wala naman sa tamang katinuan si Oliver. Sayang lang ang puhunan. Okay, ako never ako na walang tama sa ang akin lang naman is yung point na hindi pa siya recovery, hindi pa siya gumagaling ika nga. So kailangan pa muna magpagaling. Okay, bago natin bigyan. Ako hindi rin ako sang-ayon sa ngayon sa ngayon muna kasi nasa under medication pa si Oliver sa ngayon. Pero kung balang araw na kung gumaling na si Oliver, bakit hindi? Alright, yun lang po mga idol. Sabi pa nga dito, si Ansing lang yung ubos pang sabong ng asawa niya. Okay, right? Sabi naman pa ng ibang mga supporters, hindi ba yan bagay kay Oliver? Marina pa ang memory, ng blanco pa ang isip niya, di ba? O wala, isipin ngayon, wala siyang pakialam. Even if he's going to church, papunta sa simbahan, pumunta sa saan, wala siya. Wala siyang, dead man siya sa paligid niya. Ang importante, kung anong gusto niya, yun ang ginagawa niya. Alright?
And of course, ako hindi pa yan, hindi pa kaya ni Oliver. Sabi ng iba, yung konti nga pera ni bigay ni Daddy Frankie, kinukuha ni Hansing, yan pa, kaya ubusin ni Hansing lahat yan. Maggamot ni Oliver yung pera ang bigay sa kanya ng mga sponsor. So sabi ng iba dito, marami nag-like na mas better kung ang mga nagmamahal kay Oliver, no, gamot na lang ibigay, pera na lang para sa gamot ibigay para kay Oliver. Okay? Punto. Wag nang muna bigyan si Oliver ng negosyo. And of course, may nasabi pa nito, hindi pa nga gumagaling sa husto. Siya, example na si Ate Anida, yun ang talagang magaling sa same with Tintin at sa iba, talagang marunong na sa pera, etc. Si Oliver parang hindi pa gumagaling eh. Diba? Ganun po mga idol. So almost talagang mga idol, same ang opinion malaom-laom. Sabi pa nga dito mga idol, hindi po totally magaling si Oliver, hindi pa ninyo naisip o nakikita na kapag kinakausap siya na wala siyang sagot kundi Apo Daddy, yes Daddy, para siyang bata isip bata iba, kagulo-gulo naman. Nagulo naman ang mangyari sa pagitan ni Hansing at Gigi sa lulukuhin sila ng mga tao, di ba? Yung po mga ka-idol, yung mga concern ng karamihan mga ka-idol na hindi pa talaga kaya ni Oliver. Huwag muna. Sabi pa nga dito, huwag na kasing isali si Hansing, yung kuya at Gigi na lang ang tumingin sa kanya. Tatahimik ang buhay ni Oliver, kaya gumagano si Gigi, nabubusit sa angas at masamang ugali ni Hansing. Well, kung si Gigi mag-alaga, si Gigi ang mag-alaga kay Oliver, nako, yari na. World War 3. Hindi titigil si Hansing na si Oliver, si Gigi mapaalis sa poder ni Oliver. So alam naman natin noon pa natuso na ayaw talaga ni Hansing na mas maging malapit si Oliver at si Gigi. Gusto siya lang ang makahawak kay Oliver dahil marami siyang nananakaw. Nakukuha pala. Okay. Pero sabi pa dito, hindi pa po kaya ni Oliver magnegosyo. Isa pa, mauubos lang ni Hansing kasi nag-aaral pa mga anak niya. Isa pa si Gigi, lilasinggero din. Sila lang mag-uubos. So, hindi po sapat. Okay? Sabi din ng ibang mga followers, supporters. Sabi din ng ibang mga ka-idol, hindi dapat magnegosyo si Oliver dahil hindi pa siya magaling. Mapupunta lang kay Hansing. Alright? Sabi ng iba dito mga ka-idol, yes, tama po yung magnegosyo at idali lang matutunan yon. Madali lang matutunan yon. Yun po ang sabi ng mga karamihan mga ka-idol. So well, para sa akin po mga ka-idol, yun po ang mga opinion ng karamihan ng supporters ni Daddy Frankie. Ang point ko lang naman mga ka-idol, para opinion ni Kuya SMB, sa panahon ngayon, hindi masama magplano tayo sa ating minamahal sa buhay. Magplano mga big sponsor para kay Oliver dahil nagmahal ito. Po ang point ni Kuya SMB this time, hindi pa po pwede. Kasi si Oliver, hindi pa po talaga siya full recovery sa kanyang medication. So sabi pa nga, iba isip bata pa. Ang alam lang ni Oliver na kung magsalita, yes daddy, opo daddy. Kung hindi siya bigyan ng oras na kung hindi ituturo mo ang sasabihin niya, hindi niya sasabihin ito. So doon natin masusukat na hindi pa talaga kaya. Plus, doon rin natin mapapansin na hindi pa niya kaya dahil po hindi pa kaya na yung pangangailangan niya pang araw-araw. Kahit sa personal hygiene kailangan i-monitor ay kailangan pa i-assist ito. Yung po dun mga ka-idol, ang point ni Kuya SMB na kapag nakikita natin na kaya na niya lahat-lahat, even sa kanyang pagbigo, sa kanyang pagkain siya ng prepare lahat-lahat, at kaya na maging independent, yan pwede na po. At assist na lang po. Yun na po mga ka-idol ang reaction ni Kuya SMB, opinion regarding po doon, kung sino man ang magbibigay ng negosyo na hindi pa po sapat hanggang sa ngayon. Alright, so balang araw, so ang ating first step ang gagawin, paano siya gumaling, kung gumaling, anong hanap buhay ang pwede kay Oliver. Step by step po tayo para maging maayos ang buhay ni Oliver, hindi magulo katulad ng pamilya niya ngayon kay JJ at Hansing. Ambition, mission lang naman ni Kuya SMB magkaisa magtulungan para maging solido-pulido dahil sa Frankie community sa tulong po ninyo. Basta nasa tama at nasa katuwiran, ipaglaban mo. Again, this is Kuya SMB. Para sigurado, punto por punto, pack na pack, and full na full. Sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Hanggang sa muli, God bless, mabuhay tayong lahat. I love you all, bye-bye. God bless sa mga mag-birthday ngayon, happy birthday. Magmamansari anniversary, happy mansari and happy anniversary sa inyong lahat. Malagi mag-ingat, keep good health. Love you all.